Magandang gabi sa lahat. Good evening everyone. Sa lahat ng nakikinig, sumaantabay, nanunood sa atin sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook page, o sa anumang social platform kayo nakapanood. Magandang gabi sa lahat. Good evening everyone. Maayong gabi sa tanan. Kitang tanan, ako anak sa Diyos. Ang akong kinabuhi, iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako. Walay labot ang yawa nako. I will not die. I will live and declares the works of the Lord. I am blessed. I am anointed. Highly favored. Healthy and strong. Amen. Dapat kanunay natong isulti na sa tong kaugalingon nga gipanalanginan ta, gidihog ta, gitagaan tag pabor, lig-on ta og kusgan, walay balatian nga nagaabot kanato. Amen. Labi na kung lain ninyong lawas, review ko ninyo ng balatian, kay kanang balatian ipadala na sa yawa para mahimong unproductive ang atong kinabuhi. So karong gabi, open your Bible with me in Matthew chapter 6 verse 31 to 33. Matthew chapter 6 verse 31 to 33. Okay, basahin natin ha. Kaya huwag kayong mga balisa na nangagsabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay sayang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng iyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Father God, I declare and I decree that your wisdom and understanding be upon us, upon all subscribers and listeners and viewers of Ladder to Heaven TV all over the Philippines. And I proclaim, O God, all the members of Ladder to Heaven Ministry, particularly, Lord God, sa Brunei, I declared, O God, the anointing of protections be upon Ria, and sa lahat, Panginoon, mula Luzon, Visayas at Mindanao na naging kabahagi ng Ladder to Heaven Ministry, ay pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa gabing ito, that we will possess your divine wisdom and understanding. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin natin sa ating sarili, put God first. Unahin natin ang Panginoon, unahin natin ang Diyos, ha? Put God first. Nagpuyo tayo po'y nakatira sa sanlibutan na puno ng pangangailangan. Lagi nating tatandaan, hanggat tayo'y nabubuhay, tayo po'y punong-puno ng mga pangangailangan, tayo po'y nakatira, namuhay sa isang sanlibutan na lahat ng bagay ay ating ninanais na ating makamit, na lalo na't pagka ito'y ating kailangan. Ano ang mga bagay-bagay na yan na dapat nating pagtuon ng pansin o pinagtuon ng pansin ng mga tao? Una, emotional stability, material capability, material things, physical health, and financial assurance. Lahat po ang mga bagay na yan po ang hinahanap at ninanais ng tao na mapasa kanila. Huwag nating kalimutan, tayo din naman ay nangangailangan ng ganyan. Amen. Kinahanglan puntaan ng mga butanga, we need those things. But we should not forget, hindi po natin pwedeng kalimutan na meron pa pong bagay na mas mahalaga pa po kaysa mga bagay na yan. Mas mahalaga pa sa anumang bagay o material na bagay na ninanais ng bawat tao. At ang bagay na yan ay hindi po nakikita sapagkat ang bagay na yan ay espiritual.
Huwag natin kalimutan yan. We need the spiritual assurance. As well as, we need those things. Kailangan natin. Habang tayo nabubuhay, kailangan natin yung material na bagay. Subalit tayo po ay haharap naman sa kaluwalhatian ng Diyos, sa Supreme Court of God. Haharap po tayo sa Kanya at ang ating pong dapat ilagay sa ating isip at puso sa pagdating ng araw ng paghahatol. Ano kayang hatol ng Panginoon kung wala po tayong kaalaman at karunungan, wala po tayong pagbibigay importansya doon sa mga bagay na espiritual. Kaya yung mga material things, huwag po natin talagang bigyan masyadong halaga. Kaya sinasabi dito sa ating binasa kanina, na unahin natin ang ating Panginoon. Unahin natin ang Kanyang kautusan. Unahin natin yung espiritual na bagay before those things. Before. Unahin natin ang Panginoon before. Bago yung mga bagay na yan. Okay. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na kailangan natin yung mga bagay na yan. Kailangan natin ng emotional stability. Kaya yung na marami na siraan ng bait, maraming naglalakad na walang damit, tolero, walang sawastong katinoan. Bakit? Because they cannot handle the emotions struggles. They cannot handle the emotional problems. Kailangan natin yan. Material things. Kasi yung sanhi ng desperations ng tao ay kawalan ng mga bagay na nagtutustos sa kanyang mga pangangailangan. Okay? Physical health, ang tao ay nawawalan din ng gana mabuhay pagka siya po may karamdaman, nawawalan ng gana na magpapatuloy sa buhay. Financial problem, financial assurance, nahanap natin yan, financial assurance. Alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon na kailangan natin niya, kaya nga tayo naghahanap buhay, kaya nga tayo nag-iipon, nagnunegosyo. Sa anong dahilan? Kailangan natin yung mga bagay. Hindi natin po pwedeng kunin lang basta-basta yung damit sa tindahan, hindi natin babayaran. In short, kailangan natin yung pera. Kailangan natin yung mga bagay. Pero mas may mahalaga pa kaysa yan. At ang kahalaga niyan ay we can appreciate the value of the spiritual things after this life. Hindi naman tayo tatagal ng 1,000 taon, hindi naman tayo tatagal ng mahabang panahon. So, nauubos ang ating oras, nauubos ang ating panahon dito sa lupa. At after that, we will enter into the world of eternity. Papasok na tayo doon sa walang hanggan. Okay, walang hanggang buhay. Kaya, dapat nating tandaan, ialam ng Panginoon ito, alam ng Panginoon ang mga bagay na ito na kailangan ko. And I know that God can provide because He knew that we need the things. Amen. Naniniwala ba kayo na lahat ng kakailangan natin ay ipoprovide ng Panginoon? Nito o ba mo nga, ang tanan natong gikinahanglan, itagbo sa Ginoo? Kung unahon nato siya? Hello? Kanang tanan natong mga pangandoy, ihatag na sa Ginoo tungod kay ato siyang giuna. Hallelujah. Naintindihan niyo ako yung nasa virtual, naintindihan niyo ako. Tandaan natin, God is the source of everything. God is the source of everything, and if He is the source of everything, ikaya niyang ibigay sa atin yung lahat ng ating pangangailangan. Kasi sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. So, He can give it to anyone na nais niyang bigyan. Hallelujah. Kasi siyang may-ari. So, kung ako, alam ko na ang Diyos pala ay siyang pinagmulan ng lahat ng bagay, dapat close ako sa Panginoon. Dapat ay kasama ko ang Panginoon. Bakit? Kasi walang pagkukulang sa akin pagkasama ko ang Panginoon. Kaya sinasabi sa Psalms 23:1, the Lord is my shepherd.
Ang problema kasi di natin nakikita yung Panginoon, kaya nagiging doubtful tayo kung ang Panginoon ba ay He can provide kasi hindi natin nakikita. Kasi hindi natin alam kung siya nakikinig. Kasi kung gusto nating makita ang Panginoon ay hindi po ang ating mga mata ating gagamitin, kundi ang ating paniniwala. Kaya sinasabi niya, if you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. So we will use our senses, faith senses, kung ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, kaya niyang ibigay. Kaya sinasabi niya, seek God first. Unahin mong hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag niya sa atin. Pag siya ating inuna. Kaya ilagay natin sa ating mga puso at isip na kung mayroon man tayong uunahin, yun ang Panginoon. Kaya nga tayo gumagawa ng paraan. O pag kung kayo hindi makasimba sa on-site, ay patuloy pa din tayong connected at nakikinig at sumasamba sa Panginoon through online, through virtual. Kasi God will honor, sinasabi ng Panginoon, in everything you do. Sa lahat ng iyong gagawin. Kaya hinahanap natin yung mga bagay-bagay na kung paano ba tayo lalago sa pananampalataya at magiging mauna natin ang Panginoon. Put God first. Put it in your mind. God is our everything. Amen. Hallelujah. Verse 33, seek first His kingdom. You cannot find the kingdom of God unless you found the King. Yun nga, importante. Saan ko ba hahanapin ang kaharian ng Panginoon? Paano ko ba hahanapin ang kaharian ng Panginoon? Ang pinakamagandang tanong, paano ko ba hahanapin ang hari? Sapagkat ang hari ay nariyan sa kanyang kaharian. Amen. Hindi po pwedeng tawagin kaharian pagka wala pong hari. So kung paano natin masumpungan ang kaharian, hahanapin natin yung hari. Before we find His kingdom, we must, kailangan po natin hanapin yung hari. At ang hari po ay si Jesus Christ, ang sinasabi ng kanyang salita. Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Paano ko ba mahanap yung hari? Kasi ang tao pagka iniisip hanapin ang kaharian, pagka nagsisimba na, nahanap na ang kaharian. Hindi po. Marami pong nagsisimba, hindi nakasumpong ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang nakakasumpong ng kaharian ng Diyos ay kanyang nasumpungan ng hari. When you go into a building without the presence of the king, that is not the kingdom, that is the castle. Kastilyo lang po yan. Kaya nga sa pagsamba natin, kailangan natin damang-dama natin yung presensya ng hari. Sapagkat kung mayroon yung hari ay nariyan, ibig sabihin, that is His kingdom. Pero kung sa isang simbahan o pagsamba, you cannot, hindi mo na naranasan, hindi mo na feel yung presence of the king, nagiging kastilyo. Yung simbahan, hindi nagiging kingdom. Paano natin nahanapin ang king? So that we can found the kingdom. God will inhabit the praises of His people. Yan po ang paraan. Ano ang paraan? Atin po siyang sasambahin. When we praise Him, when we worship Him with all our hearts, yung taos-puso pong pagsamba, taos-puso pong pag-aawit sa Kanya, God will inhabit the praises. Siya po'y bababa mula sa langit, bababa dito sa lupa, at ang kanyang presensya ay manahan sa bawat isa. So the kingdom is there when the king is present. Hallelujah. Are you listening? Jeremiah chapter 29 verse 13. Kung mangita kamo kanako, makaplagan ako ninyo, kung kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako.
kung kayo'y naghahanap at ako'y iyong masumpungan, ato siyang makaplagan, ato siyang masinati, ma-feel kung kinasing-kasing ang atong pagpangita kaniya. Kung kinasing-kasing ang atong pagdaig ug pagsimba kaniya. Munang dili lang ta magpa-attendance. Dili lang ta moadto sa simbahan just to show that you are belong to that church, you belong to that ministry. Be sure that sadyang nagpapakita po tayo. Kaya dito nga sa virtual, kahit na po nandyan lang po ang ating place of gathering sa virtual, pagka po nasa puso natin yung ating pagsamba, ang ating pakikinig, at we apply all the principles that we heard, that we listen, that we understand, i-apply po natin lahat-lahat ng ating napakinggan at naintindihan, na mahalaga po sa Panginoon yan. Kaysa nandoon ka sa isang simbahan na hindi mo naman nasumpungan, hindi mo na intindihan at hindi mo ma-apply kasi hindi mo na intindihan. Hallelujah. Kaya may dito kanina may nagsisimba, taga-Butuan sila, dalawa sila, at ang sinasabi nila babalik sila sapagkat naranasan nila yung presensya, daman-daman nila yung presensya ng Diyos. So babalik sila ngayong Sunday. Bakit kailangan natin maintindihan ang kahalagahan ng pag-uuna sa Panginoon? Okay, pagka inuuna mo ang Panginoon, uunahin ka ng Panginoon. Among the people who are praying, among the people who are serving Him, pag inuuna mo siya, kasi nasusukat kasi yung pag-uuna sa Panginoon sa mamagitan ng pagsunod sa Kanya. Kaya paano natin hahanapin yung hari? Worship. Number 2, seek His will. Psalms 37 verse 4, delight yourself unto the Lord and He will give the desires of your heart. Delight yourself unto the Lord and He will give the desires of your heart. And how can we be delighted unto Him? Paano tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon? Ihanapin natin ang Kanyang kagustuhan, o sundin natin ang Kanyang salita, at i-apply natin sa ating buhay ang Kanyang prinsipyo. In that way, ang Panginoon ay nalulugod sa atin. In that way, ang Panginoon malipay siya sa tuwa. Dili lang kay basta kay nisimba ka. Kaya importante is the applications. Being knowledgeable of His Word is not enough. But living in His Word is enough. Is better than knowing His Word. Living His Word, ang pagsasabuhay sa Kanyang salita ay mas mahalaga pa kaysa pagkaalam mo sa Kanyang salita. Kasi yung diablo, alam niya yung salita ng Panginoon. Even the devil can memorize the scriptures. But what's the problem of the devil is, he cannot, hindi niya po pwedeng i-apply yung salita ng Panginoon. Kasi pag i-apply sa yawa, pero tininduta, wala na yawa, maborn again ang yawa. Kung maborn again ang yawa, wala naman tayo kaaway spiritual. Mabitaw nga nung daghan discouragement, daghan magbabagbabag sa atong pagpangalagad because of the devil. Because the devil, his work, his job is to prevent us to inherit God's kingdom. Yan po ang kanyang mahalagang gawain upang papaano tayo hadlangan na hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, yung devil naghahanap ng paraan kung ano ang ating uunahin maliban sa kaharian ng Panginoon. Gusto ng diablo na uunahin natin yung mga bagay-bagay na alam niya na magiging sanhi ng ating yung ating distractions, yung ating
pagkalaglag. Ano ba sa Tagalog yung pagkalaglag? Yung ating distractions, ang pagkaadto sa tao sa imperno, muna'y absolute desire sa yawa. So kanang mga butang nga gusto sa Ginoo na, gusto sa Ginoo, wag ta nais ng Panginoon tayo pagpalain, nais ng Panginoon na tayo po'y magiging mayaman, nais ng Panginoon na tayo po'y makakatulong sa kanyang gawain. That's the reason why God's bless us is He wants us to be a blessing to others. Pero hindi po yun yung bottom line. Tandaan po natin, hindi po yun bottom line ng pagiging close natin sa Panginoon, ng pagiging rich. Hindi po siya bottom line. Yung bottom line po, yung palatandaan na tayo po ay nagiging tunay na tagasunod ni Kristo is when we endure the hardship, the persecution, the trials in life. Tandaan po natin, the bottom line of the Christianity is enduring hardship, trials, living in the place of sacrifice. Hindi po basihan yung magara pong damit, magara pong bahay, magarang sasakyan o ano pa mang accomplishment na ating pwedeng madawat. Hindi po yan bottom line. Kaya sinasabi ng Panginoon, lahat ng bagay na kailangan natin, He can give it to us. But unahin natin ang Panginoon, sapagkat those things cannot produce God, but God can give us those things. Those things cannot produce God, but God can give us those things na kailangan natin. So, paano natin magiging secure ang ating buhay? Unahin natin ang Panginoon. Amen? Unaha ang Diyos, adisir ang mga butang. Kaya walang rason nga dili ta makasimba kay naatay virtual inig kagabi. Walay rason nga dili ta makasimba. Walay rason nga dili mo madasig because we have monitoring agencies. Ginamonitor mo, ginapasuguan ako. Ako mismo sa inyo sa virtual, every now and then mapalo up mo unsay nang hitabo sa inyo nganong nangala mo nakasimba. Why? Because your soul is so valuable. To those who have listened to us, who follow this channel, I do not know the challenges. I do not know your hardship. I do not know your struggles. Kung ano man yung struggle mo sa buhay. Lagi mong tatandaan, pagka inuna mo ang Panginoon, uunahin ka din ng Panginoon. Pagka inuna mo ang Panginoon sa lahat ng bagay, uunahin ka din ng Panginoon. At yung mga bagay na hindi mo hiniling ay kanyang ibibigay sapagkat alam niya na ito ay kailangan mo. Hallelujah. Praise the Lord. Naintindihan niyo? So pinakasimpleng bagay lang pala, unahin natin ang ating Panginoon. Masusumpungan natin ang kanyang kaharian kung ang hari ay ating nasumpungan. So it is easy for us to enter His kingdom when you accompany the King. When you are close to the King, you have access to the kingdom. Amen. Kung duol ka sa hari, kung suod ka sa hari, maglisod ba kag sulod sa gingharian? Dili. Pero kung wala ka kaila sa hari, maglisod kag pangita sa gingharian. And the kingdom won't recognize you. But when you are close to the king knew you, and you know the king, you have the access. Not the kingdom, but the king itself. Ang access mo ay hindi ang kaharian, kundi ang hari mismo.
So kung meron man tayong pagtuunan ng pansin kung paano po tayo maklos sa Panginoon. Paano tayo maklos? Worship. Paano tayo maklos? Prayer. Paano tayo maklos sa Panginoon? Reading His Word. Paano natin maklos ang Panginoon? Applying His Word. Worship, praying, reading, and applying His Word. Yun po ang mga dapat nating gawin upang mauna natin, mahanap natin ang hari at ang kanyang kaharian. Naintindihan? So karon pangutanon ta mo karong nasa YouTube, karong nasa virtual, unsa ang inyong priority sa kinabuhi? Unsa inyong priority sa kinabuhi? Ako, ang akong priority, bahalag wala may balay, basta naalang ko'y Ginoo, naalang may Ginoo. Bahalag wala ko'y sakyanan, basta naalang ko'y Ginoo. Kaya ang akong Ginoo, makahatag na kong balay, o ang akong Ginoo, makahatag na kong sakyanan. Amen. Amen. Nahon na to. So, kining ato ang ginahimo sa virtual, we're always connected to Him. Maning kamot mo, dili gani mo kadto sa simbahan. Maning kamot mo, apil mo sa virtual. Muna nahimuot ko kay Bibi, akong ginan si Bibi Rochelle. Maning kamot bi nga makapil ka sa virtual, abi man akong adto pud sa Bohol. Naraman day siya, silingan raman di ay mi. Ha? Bibi ha? Silingan raman day tabi, isa raman day katikangan, imuhan naman day ang balay. So apil ka, what ka dito sa 7-Eleven. I hope that naamoy nakatunan karong gabi. And let us pray. Father God, I pray those who has been partners of this ministry. I pray, Holy Spirit, kung anuman ang pinagdadaanan ng mga kapatid ko, Panginoon, sa pananampalataya, kabagi sa Ladder to Heaven Ministry, at sa lahat ng mga sumusubscribe sa amin, sumusubaybay, nanonood, nakikinig, at nag-aaral kasama namin, Panginoon, of join us to study your words. I pray, dear God, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Ano man ang kanilang struggles. Tulungan mo, Panginoon, na ikaw ay mauuna naming hahanapin, aming masusumpungan. Alam po namin that we are in the stage, O God, of necessities. We live in the world full of necessities. Ipaliwanag at ipaintindi mo po sa amin na kailangan din namin ang iyong salita, ang iyong presensya, that man should not live by bread alone, but by every words that comes out from the mouth of God. I pray, Lord God, those of watching us in YouTube, kung mayroon man silang karamdaman, Lord God, pagalingin mo sila, tulungan mo sila, pagpalain mo sila, na maging ang channel na ito ay magiging pagpapala sa kanila. I declared it, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen at amen. At yung kayo'y pinagpapala ng channel na ito, kayong nasa YouTube na sumusubscribes, kindly share this channel. Kung kayo ka palang naka-view ng aming channel, you can subscribe and share it and like it. Tapos mag-iwan kayo ng comment doon sa comment section at prayer request doon sa comment section. At marami pong mga kapatiran po na nagmo-monitor sa mga prayer request ninyo. At kung po pwede kayong tumawag po kayo sa akin, sa aking cell number 0955-2156-403 0955-2156-403. At kung nais nyo din maipanalangin kayo, tumawag po kayo sa number na yan. At kung kayo din po ay nandito sa Agusan del Norte, kung kayo nasa Agusan del Norte nakikinig, hahanapin nyo lang po
yung ladder to heaven sa Kauswagan. Yung ladder to heaven sa Alipaw, nandun po. Kung kayo ay nasa Sur, mayroon po tayong ladder to heaven Beriwila. Kung kayo po ay nasa Pirada, mayroon po tayong ladder to heaven sa Pirada. Sa Mahaba, mayroon po tayong ladder to heaven church. Sa Santa Ana, sa Tubay, mayroon po tayong ladder to heaven. Meron po tayong ladder to heaven sa Bohol, sa Duero at saka sa Carmen. At soon magkakaroon po tayo ng Tacloban, ladder to heaven Tacloban. At sa iba pang mga lugar. For the meantime, pang nandyan kayo sa lugar na minimension ko, you can join us in worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. At muli, magandang gabi sa lahat. Thank you for subscribing us and for viewing us this channel. God bless you.